John chapter 21 is a story of grace given, grace received. Pagkagising ng mga alagad, tulad ni na Simon Pedro, Santiago, Juan at iba pa, sumagi kaya sa kanilang isipan ang 3 taon na pagsasama-sama nila ng Panginoong Hesus. Imposibleng hindi sumagi ang lahat ng kanilang mga pagsama-sama sa loob ng 3 taon. Kung mababasa lamang natin ang isipan nila ng umagang iyon, ano kaya ang ating mababasa? Kung mapapakinig lamang natin at ating marinig ang kanilang usapan, ano kaya ang ating mapapakinggan sa mga alagad? Curious lamang. Basahin po natin ang John chapter 21. Chapter 21, 1 hanggang verse 3. Pagkatapos nito, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang nangyari. Mag-aasama sina Simon Pedro, Tomas, na tinatawag na kambal, Nathaniel na taga Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda. Sasama kami, sabi nila. Umalis nga sila at sumakay sa isang bangka. Magdamag silang nangisda, subalit wala silang nahuli. Ang mga alagad ay bumalik sa dati nilang trabaho matapos mamatay at mailibing ang Panginoong Yesus. There are only 2 kinds of religion in the world. One religion denies that Christ rose from the dead. The other believes that Christ rose from the dead. True believers in Christ believe in his resurrection, for the resurrection is the basis of their own resurrection. Ang pagkabuhay na maguli ang siyang batayan ng ating pagkabuhay na maguli. Na kung paano si Jesus ay nabuhay, tayo rin ay muling mabubuhay. What were the disciples doing that morning? Marahil ang ilan sa kanila ay sinisisi ang sarili for not taking the same bullets the master had taken. Pinakamahirap sa lahat marahil ang nararamdaman ni Pedro ng umagang iyon, sapagkat alam niyan kung gaano siya nakapangako sa Panginoong Yesus na hinding-hindi niya siya ipagkakanulo. Pero nangyari pa rin na ipinagkanulo niya ang Panginoong Yesus nang hindi isang beses lamang, kundi 3 beses. Marahil pa ulit-ulit na tumatakbo sa isipan ni Pedro ang mga pananalitang ito. Napakasama ko talaga. Napakasama ko talaga. At marahil ito ang naiisip ng ilan sa atin matapos nating gawin ang isang bagay na hindi natin dapat ginawa. And so the disciples went back to work that morning. Perhaps because they needed money to eat and live. Subalit higit sa perang pwedeng kitain, gusto nilang makalimot sa mga mali nilang ginawa. And sometimes keeping ourselves busy helps us forget the wrong things we did. Going back to fishing was a helpful escape mechanism for them. Sa mga taong may nilamangan, inapi, inergabyado, bawal ang matahimik. Bawal ang matahimik. Sapagkat marami silang narinig na pananumbat sa loob nila.
Kaya ang gusto ng tao na mayroong inapi, maingay ang paligid, o laging may pinagkakaabalahan upang hindi marinig ang pananumbat na ginagawa ng budhi. Talagang napakahirap kapag hindi buo at hindi maayos ang ating mundo. John chapter 21:4 and 5. Nang mag-uumaga na, tumayo si Jesus sa pangpang, ngunit siya hindi nila nakilala. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," sagot nila. Talatang 6. Muling ipinahulog ang lambat at nakahuli ito ng maraming isda. Talatang 7. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon yun." Nang marinig ni Simon Pedro na ang Panginoon yun, nagsuot siya ng damit dahil nakahubad siya noon at saka lumusong sa tubig. Sinabi ni Juan, "It is the Lord." Agad nakilala ni Juan ang Panginoong Yesus. Nang marinig ng mga alagad ang sinabi ni Juan, "It is the Lord." Was it good for them to hear that or bad? Mabuti kayang narinig nila yun or sila'y nalungkot o tila sumama ang kanilang mga pakiramdam. But Peter did not entertain the idea of whether it was good or bad. Right after he heard what John said, Peter jumped. Agad nagsuot ng damit at lumusong sa tubig. Talatang 8. Dumating sa pangpang ang kasama niyang mga alagad, sakay ng bangka at hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong malayo sa pangpang, mga 90 metro lamang. 90 metro lamang ang layo ng bangka nila sa kinaroroonan ng Panginoong Hesus. At marahil ay may isang katanungan na naglalaro sa isipan ni Pedro. Bakit naparito muli ang Panginoong Hesus? Bakit narito siya? O bakit gusto muli niyang makita sila? At marahil may tatlong kasagutan upang tuluyan ang magpaalam, upang masumbatan sila sa kanilang pagiging mga duwag. O marahil ay ipaalala kay Pedro kung gaano siya kasama at nakuha niya siyang ipagkanulo ng 3 beses. Iba't iba ang naiisip ni Pedro sa pagkakataong iyon kung bakit naroon ang Panginoong Yesus. He was so guilty. Ang kanyang mga mata ay napipiringan ng lahat ng kanyang ginawang pagkakamali sa Panginoong Yesus. Talatang 9. Pagkaahon nila sa pangpang, nakakita sila roon ng isdang inihaw sa nagbabagang uli at ilang tinapay. Nang makaahon si Pedro sa pangpang, nakita niya ang Panginoong Yesus na nag-iihaw ng isda at mayroon ding tinapay para sa kanila. It was a typical Jewish breakfast, just like our tapsilog these days. It was a very quiet morning. It was not a time of finding out whose fault it was. Neither was it asked, "How come you did that to me?" Jesus did not remind Peter and others about the things they had done against him. Hindi iyon ang panahon ng pagbabalansyado ng timbangan upang maalaman kung sino ang nakalamang at sino ang nalamangan. Hindi rin ginawa ng Panginoong Yesus na ipaalala kay Pedro ang pagkakasagip niya noong muntik na siyang malunod.
Kahit yung pagpapagaling sa kanyang biyenan o maging yung pagpapanumbalik ng napingas na tenga ng isang sundalo na kanya itong pagayin. Hindi rin isinumbat ni Jesus kay Pedro ang pagkakanulo niya sa kanya. What we see that morning on that shore is all beautiful despite many past failures. No one blames another, but at the same time, no one justifies their mistakes. Walang nanunumbat ng mali at wala rin namang nagbibigay ng dahilan sa kaniyang ipinakitang kaduwagan o sa kanyang ginawang mali. Sa halip, ganito ang ating mapapakinggan. Talatang 10. Magdala kayo ng ilang isdang nahuli ninyo. At doon sa talatang 12, hali kayo at mag-almusal kayo. Think about this. The Son of God cooking, preparing, and offering breakfast for a group of failures. This is grace. They did not deserve to have breakfast. They deserve to be punished as a bunch of failures. Sino ang hindi mangangarap sa ganoong pampang na bagamat ang mga nasa paligid niya ay mga duwag at denial king, na puro kamalian ang pinagagawa, sila ay ipinaganda pa rin ng masarap na almusal. Tinanggap, hindi sinumbatan, hindi sinisi. What impresses us the most here in John 21 is the grace given and the grace received. I don't know about you, but to be honest, my expectation that morning was totally different. Ang talagang inaasahan ko sa pangpang na yaon, noong umagang yaon, nang naparoon ang Panginoong Hesus upang makita ang kanyang mga alagad, ay ito. May magagalit, may maninigaw, may maninisi, may manghihiya, at siyempre, may mga taong mapapahiya, may taong masasaktan, at may mga taong mangangatwiran sa kaniyang maling ginawa. But on that shore that morning, there was nothing but a demonstration of grace. This one thing I'm sure, marami sa atin ang nangangarap na makatira sa ganitong pangpang. The shore of grace, pangpang ng biyaya. Isang pangpang na hindi laging ipinapaalala kung ano ang iyong mga mali at kung ano ang iyong mga maling ginawa. Na kahit pagkaliit-liit ng iyong maling ginawa, ikaw ay laging sinasaktan, sinisigawan, inaalipusta. Sa halip, makikita natin sa kwento, sa John 21, ipinaghanda pa rin sila ng almusal that they don't deserve. They did not deserve it. The breakfast you could offer to others may be forgiveness. It could be more understanding. Or maybe more patience. Like Jesus, we can offer some breakfast to a bunch of failures in our lives, whomever they are. Ano kaya ang hinihingi ni Jesus ngayon?
na ialok mong almusal, biyaya para sa iyong kapwa, sa iyong kaibigan, sa iyong kakilala, sa iyong kamag-anak. Remember what Jesus did. Verse 13. So Jesus went over, took the bread, and gave it to them. He did the same with the fish. Maybe we are supposed to offer a breakfast of forgiveness, breakfast of more understanding, breakfast of patience, more patience, maybe a breakfast of hope, pag-asa, dahilan sa kaguluhan na ating naranasan sa ngayon. Dahilan sa mga mahal na bilihin, we can offer a breakfast of hope to someone today. I don't know what you can offer, but I'm sure you can offer something. And my hope that we will not keep postponing it. Alam niyo, isa pong take away sa ating pong kwento dito sa John chapter 21 is this. Give favor or grace to a bunch of failures in your life. Give favor, give grace to a bunch of failures in your life. Maraming mga tao sa kapaligiran natin ang patumba-tumba, pamaling-maling, at lagi na lamang hapos sa pag-asa. We can give grace. We can offer grace to them. Talatang 15 hanggang 17. We can see here that Peter was restored. His broken world was rebuilt. 3 times Peter was asked, "Do you love me?" And 3 times Peter told Jesus, "You know that I love you." A 100%. Peter's broken world was rebuilt because grace was given and grace was received. A 100% assurance. Natanggap ni Pedro ang kapatawaran, ang biyaya ni Jesus. At alam niyo, kung paano sinabi ng ating Panginoong Jesus kay Peter, feed my sheep, feed my lamb. Pakanin mo sila. We also have a mission. Tayo man ay merong mission sa panahon ito. Na kung paano na-restore ni Jesus Christ ang ating buhay. We also have a mission to restore and to rebuild the lives of many around us. Jesus wants us to do what he did to Peter. Rebuild the broken world of some people that you know. That's your mission. That's your task. That is your whole order. And mine as well. And as Jesus rebuilt your broken world, God wants to use you to rebuild broken lives. Marami sa ating kapaligiran naghahanap ng pag-asa. Sa hirap ng buhay, sa dami ng sumbat at paninira at kalungkot ng kanyang naranasan, they are looking for hope. And the greatest hope that we could offer is the resurrection of Jesus Christ, filled with grace, to be given
and grace to be received. Kaya sa oras na ito, inaanyayahan ko po kayo na manalangin ng isang panalangin ng pagtatalaga upang ating tanggapin ang misyon na ito na kung paano tayo tumanggap ng biyaya ay atin namang ipamahagi ang biyaya ito at ipatanggap sa mga taong naghahanap ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. And so let us pray and pray with me. Lord Jesus, use us and help us to rebuild the broken world of some people we know. Please open doors of opportunity for people to know you and make you know. And in your name we pray.